Isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. So ito pong hawak ko ay in-order ko po sa online, sa Shopee. Ito po ay rubbing compound. Ginagamit ko talagang rubbing compound. Ito po no? Itong Z3 Black. Ito nakakalaga to ng mahigit 400 pesos po. Kalating litro lang po o 1/2 quart. Ito po, nagtatry ko, no? First time kong gagamit nito. Pero yung mga gawang pintura nito, ay till now, ay ginagamit ko pa. Pero sa rubbing compound, never pa akong nakagamit. For the first time, tatry ko to kung ito ay maganda. So, ito ay para sa mga pintor na kagaya ko na makakamura tayo sa rubbing compound kapag ito po ay quality. So ito po ay nakakahalaga lang ng 195 pesos only. Kasama na po yung shipping fee at dalawa po nitong karami. Kung ito po ay 1/2 quart, ito po ay 1 quart. So bubuksan ko na po. Ayan, maganda po yung packaging niya. Naka-bubble wrap at talagang hindi po UP-UP yung karton. So, iningatan po talaga. Mga iba't ibang wrapping compound na rin po ako nagamit. Kaya lang, ang kalimitang presyo ay nagre-raise sa 400 mahigit. Ganito lang po siyang kalaki. Pero ito po ay 1 liter. So, hindi ko lang alam no, kung paano ang performance ito, kung quality pa. Pero sa pintura po, mga gawa po nito, quality. At until now, ay ginagamit ko pa rin po. So, ang brand po nito, ayan po, Gilder Rubbing Compound. Yan po ang laki, oh. So, ito, for the first time, no, kahahanap ko lang po ng ibang brand na rubbing compound na medyo mura para po dun sa mga baguhang nagpipinta o gustong matutong magpintura na nag-i-start lamang sa mga medyo mababa lang, no, ang mga gamit. Kasi hindi rin ganun kadali na hindi ka pa dalubhasa sa pagpipinta, ay mamahaling gamit kaagad ang iyong bibilin o gagamitin. Baka mamaya ay hindi mo makaya, sayang lang po yung mga nabili nyo. So, ito po, isusubo ko po to sa pairings, no? Para makita po natin kung ano po yung performance nito. So, ang laki po, gano'ng kamura. Ayan po, Gilder. Universal Hand Rubbing Compound. Laki. Oh. Talaga lang 195, sabihin natin 200 pesos. Napakamura po, di ba po? Wow, smooth po yung ano niya. Oil base po siya. Hindi siya water base. Ayan. Para mayroon ng gas. So, malalaman po natin, no, kung ito ay magandang klase. So, ito kasi ay water base. Ito lang sa nagustuhan ko dito sa Z3 Sound Black. Maubos na nga lang. Ito ay water base. Pag medyo tumitigas na, lalagyan lang ng tubig. Ito. Maganda rin po to. Matagal ko na rin gamit po to. Timeless, nakagamit na rin po ako. Pero itong Sound 3, para sa akin, okay po siya. So ito, malalaman po natin, no, kung okay rin po itong Gilder. Kasi ngayon lang po talaga ako makakagamit ito. Ayan, Pine White. So tara, testingin po natin. So tara po, testing na po natin. So ito po yung aking susubukan
i-bapping. Gagamitin ko tong Gilder, ayan, Universal Hand Rubbing Compound. So, tatanggalin ko muna yung sticker. So, kapag mahirap pong tanggalin ng sticker, gamitan lang po natin ang blower. Painitin lang natin. So, ayan, malambot na kagad. Yan po ang sikreto sa pag-alis po ng sticker. Ayan, oh. Malambot na po. Kung i-compare sa hindi po iniinitan, ayan. Nung hindi ko na ininitan, naiwan po yung dikit. Pero yan, okay po yan. Para maipakita ko sa inyo, diskarte, pag may naiwang dikit. Yan, hindi po yung dikit. Pero yung blower dito, hindi po yung dikit. Basta hindi yung dikit. Meron may iwan dito sa kanya. Pero may dikit na bago natin na may iwan dito. Hindi po yung iwan. So, ayan po, tanggal na yung sticker. Kung may mga pagkakataon na sa ating pagtatanggal ng sticker, ayan, may naiiwanan pong pandikit, ay may pamamaraan po dyan na pagtatanggal. Kaya napakalaking bagay po ng ibinoblower muna, yung mainit yung buga ng hangin, para madali pong matanggal yung sticker. So ito, ituturo ko po sa inyo kung paano matatanggal yung naiwang pandikit ng sticker. Ang gagawin lang po natin, kumuha lang po tayo ng tape, pwedeng masking tape, no? At ang gagawin po natin, dikit-dikitan lang po natin yung naiwang pandikit ng sticker. So, utik-utik sasama po yan sa masking tape. Then, kung may matitira pa po, no, para makasiguro tayo na malinis talaga, kumuha lang po tayo ng paint thinner o gas. Basahin lang po natin ng basahan, then ipunas po lang natin ng pabalik-balik. Kung ang pintura po ng ating pupunasan ng gas ay stock paint, no, o matitibay o urethane paint, gusto nyo medyo matapang ang ating ipapahid, gumamit po tayo ng gasolina. Kasi ang gasolina po, nakakalusaw po ito ng pintura, lalo na kung ang ginamit natin ay mga aerosol lamang o yung spray paint. So, kapag hindi po tayo sigurado sa pintura, no, na pinagdikitan ng sticker, mas maganda po gumamit na lang kayo ng gas or paint thinner. Pwede rin pong babara natin ito ng WD-40. After matanggal ang sticker, bago natin applyin ito ng rubbing compound, gagamit muna tayo ng lihang 2000 grit. Wet sanding, then susundan natin ito ng gamit na lihang 2000 grit. Ayan, para mawala po yung gas-gas. So, kung wala po tayong gamit na lihang 2000 grit, pwede po tayong gumamit ng bago. Ang gagawin lang po natin, pag harapin lang po natin, no, yung pinaka-ayan. Pagkiskisin lang po natin para mawala po gaano yung talas ng lihang 2000 grit. Dito po ay hindi na ako gumamit ng lihang bago, no? Kasi makinis naman po itong stock paint. So, lumang lihang 2000 grit na lang ginamit ko, wet sanding. Ingat lang po sa pagliliha dahil ang mga stock paint ay manipis lang. Baka masugatan po yung mga kanto. Ayan, madali pong magasgasan yung kanto, no? Baka matalupan at lumabas po yung plastic. So, basta alala lang po sa pagliliha. Huwag po nating lalagyan masyado ng pressure o diin, no? Alala lang po, parang nakapatong lang po
yung liha sa ating nililiha. Pagkatapos po nating maliha ito, punasan lang po natin ito na malinis sa basahan, then patuyuin, then apply na po natin ito ng rubbing compound. Sa pag-apply po ng rubbing compound, pwede naman po tayong gumamit ng ating daliri, hindi naman po siya ganong sensitive, no? Sa skin. So, ganyan po, yung paglalagay lang po, no? Konti-konti lang. Then, pag nalagyan na po natin yan, gagamit lang po tayo ng cotton na basahan, pwede rin pong bulak, or microfiber. Then, ang gagawin lang po natin ay, ayan, punas-punasan lang po natin ng may pressure, no? Medyo nakakangali lang po, no? So, ang proseso po niyan, ulit-ulitin lang po natin hanggang sa mawala na po yung gasgas na dahilan po ng ating pagliliha. Then kapag naisiguro na po natin na wala na po no, yung gasgas at kumintab na po, apply na po natin ito ng wax. Any brand po, no, kung ano po yung nakaugalian nyo ng ginagamit na wax. Pwede rin po tayong gumamit ng turtle wax. Ito, ang ginamit ko ay nabili ko lang ito sa online. Murang klase lang po, itiray ko lang, no. Okay rin naman po. Pero, siyempre, may mga talagang wax na magaganda. So, ganun lang po, no, ang gawin nyo, pagkalagay ng wax, patuyuin lang po natin ng mga ilang minutes, kahit 3 to 5 minutes. Pwede na po nating itong punasan ng cotton na basahan na malinis. So, ganun lang po Ulitin lang po natin hanggang sa makuha na po natin yung kinis, kintab, at ganda po ng pagkakarabing.